Next naman would be yung konsepto ng chromophore. So, kung gusto nyo mag-analyze sa UV-Vis, kailangan na merong chromophore yung analyte nyo. Ibig sabihin nun, kailangan may portion yung molecule ng sample nyo na nag-absorbable radiation. So, ang pinaka mabilis na palatandaan would be yung tinatawag na conjugated double bonds. Yung double, single, double. So, pag may ganyan sa structure, most likely kaya. And then another thing, hindi naman siya exclusive no, sa organic compounds na may conjugated double bonds. Sometimes, metals can also be analyzed in UV-Vis. Kumbaga, pag wala kayong access sa EAS, you can opt to use the UV-Vis for metal analysis. Nga lang, hindi ganun ka baba yung concentration na kaya niyang basahin. Pero paano nangyayari yun kung wala namang double bond? Kasi di ba, ang metal ay inorganic. So, pwede kang mag-add na reagents na organic. Tapos tawag dito, yung organic components nung tawag dito, nung reagent na i-add mo, yun yung mag-absorb para ma-quantify mo yung metals or yung elements mo. So, isa pang konsepto na kailangan nating consider yung tinatawag na lambda max or wavelength of maximum absorption. So dito, makita natin yung mga functional groups sa organic chemistry. So ito yung, meron silang mga specific na lambda max na talagang makita natin, ma-observe yun kapag nakita kayo ng UV base or UV spectrum.